Ang eksorsismo ni Clarita Villanueva. Bago ko simulan ang kwentong ito, huwag kalimutang i-click ang like and subscribe button para maging updated kayo sa mga videos ko. Si Clarita Villanueva, isang 17 tanggulang na dalagang Pilipina, ay lumaki sa isang mundong puno ng trahedya at kadiliman. Hindi niya kailanman nakilala ang kanyang ama. Hindi niya alam kung ito ba ay namatay o basta na lamang silang iniwan ng kanyang ina. Ang kanyang ina ay isang manghula, isang babaeng nakikipag-usap umano sa mga patay at gumagamit ng kapangyarihang pangkaisipan upang sabihin sa mga tao ang sinasabi niyang mangyayari sa hinaharap. Bata pa lamang si Clarita ay nasanay na siyang panoorin ang kanyang ina habang nagsasagawa ng mga sans, mga ritual upang matawag ang mga espiritu. Marami ang lumalapit sa kanyang ina, nagbabayad, umaasang makakakita ng liwanag o sagot. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, pagtapos ng ritual, pagtawa lang ang isinusukli ng kanyang ina, tawang mapanlinlang, tawang puno ng pangungutya. Para sa kanyang ina, ang lahat ay laro lamang, isang paraan para kumita sa panlilinlang ng mga inosente. Ngunit ang laro ay nagtapos nang si Clarita ay 12 taong gulang. Bigla na lamang namatay ang kanyang ina, iniwang mag-isa ang bata sa isang mundong malamig at mapang-abuso. Wala siyang pamilya, walang tahanan, walang sumalo sa kanyang pagluha. At sa murang edad, napilitan siyang maghanap ng paraan upang mabuhay. Dito siya lumubog sa isang mas madilim na mundo, ang mundo ng prostitusyon. Pagdating ng kanyang ika-18, lumipat siya sa Maynila kasama ang lalaking akala niya ay magiging katuwang sa buhay. Ngunit nalaman niyang ang lalaki may asawa na pala. Iniwan siyang luhaan sa isang lungsod na hindi siya kilala. Kaya naman, upang mabuhay, siya ay naging isang exotic dancer. Ang lungsod ay naging kanyang taguan, isang pugad ng bisyo at salapi, na sa mata ni Clarita ay parehong kalaban at kanlungan. Sa kanyang murang edad, ang buhay ni Clarita ay isa ng alamat ng kadiliman, panlilinlang, at matinding pangangailangan. Ngunit ang pinakakakilakilabot ay hindi pa dumarating. Ngunit isang madaling araw, bandang 2:00, habang pag-alagala sa madidilim na kalsada ng downtown Manila, nahuli si Clarita ng mga pulis. Pinaghinalaan siyang palaboy at walang tirahan. Tinawagan ng pulis ang kanilang sasakyan at si Clarita ay dinala sa matandang bilangguan ng Bilibid na ginagamit bilang city jail ng Maynila. Ang Bilibid ay may kasaysayang higit sa 300 taon ng kadiliman. Itinayo ito ng mga Kastila, ginamit ng mga Amerikano, mga Pilipino, at maging ng mga Hapones bilang kulungan at lugar ng pagpapahirap, isang kulungang kumain na ng napakaraming kaluluwa. 2 araw pa lamang mula nang ikulong si Clarita, isang kakaibang pangyayari ang yumanig sa kasaysayan ng Bilibid, isang bagay na ni minsan ay hindi pa nasaksihan sa loob ng 3 siglo ng pagkakatatag nito. Sinimulang kagatin si Clarita ng mga nilalang na hindi nakikita, hindi kilala at tila hindi mula sa mundong ito. Sabi niya, 2 raw ang nilalang, isang dambuhala, parang halimaw at isang mas maliit, ngunit kapwa mapanganib. Mayroon silang mga pangil, mahahabang ngipin na isinusuksok sa kanyang laman na para bang sinasabing ikaw ay amin na ngayon. Hindi simpleng kagat, mga kagat na lumulubog ng malalim sa kanyang liig, likod, binti at mga braso, sabay-sabay na para bang may galit na hindi niya alam kung saan galing. Ang dugo'y hindi basta dumaloy palabas, kundi namuo sa ilalim ng kanyang balat, na parang ang mismong laman niya ay pinipiga mula sa loob. Nagsisisigaw si Clarita, tinatangay ng sindak hanggang siya ay nawalan ng malay sa matinding sakit at takot. Ang mga sigaw niya ay gumising sa buong bilangguan. At mula sa araw na iyon, hindi na naging tahimik ang mga gabi sa Bilibid. Hindi lang si Clarita ang ginising ng mga anino. Ginigising na rin nila ang lahat ng naroon. Narinig ng mga gwardiya at mediko ang kaguluhan at agad silang nagsitakbo papunta sa Women's Division ng bilangguan. Sa pagdating nila, itinuro ng mga nakakulong na babae si Clarita, nakahiga sa isang kot, nangingisay at animoy nilulunod ng di maipaliwanag na pighati. Agad siyang dinala sa ospital ng kulungan upang masuri at magamot. Ngunit sa kabila ng kanilang karanasan at karunungan, ang lahat ng doktor ay nagpahayag ng iisang bagay. Wala pa kaming nakita kailanman na ganito.
Ang kakaibang mga kagat ng tila demonyo ay naging araw-araw na kalbaryo. Lahat ng saksi ay litong-lito, mula sa mga doktor, nurse, gwardiya, hanggang sa mga kapwa bilanggo. Walang paliwanag, walang gamot, walang lunas. Dahil sa hindi na mapigil ang sindak at pagkalito, si Ilse Mariano Lara, ang punong medikal na tagasuri ng bilibid, ay nanawagan ng tulong sa pamamagitan ng media. Pinayagan niyang makita ng publiko ang kakaibang pangyayari, umaasang may makakaunawa. Tinawag ang mga eksperto, mga doktor na Pilipino, Sino at Amerikano, mga propesor sa universidad, at iba pang propesyonal, lahat ay lumapit upang imbestigahan ang misteryo. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, at habang ang mga sugat ni Clarita ay patuloy na lumalalim, isa lang ang malinaw. Mayroong hindi nakikitang puwersang bumaboy sa kanyang katawan at kaluluwa. Pagkalipas ng 3 linggo ng sunod-sunod na karahasan, dumating sa bilibid ang isang radio reporter. Nais niyang matukoy kung may katotohanan ang mga kumakalat na bulong-bulungan. Habang kinukunan niya ng audio ang isa sa mga ipag-atake, napilitan ang mga doktor na pigilan si Clarita habang siya ay sumusumpong. Ang kanyang katawan ay pumipilipit, ang kanyang bibig ay bumubuga ng mga salita sa wikang hindi maintindihan, at ang kanyang mga mata ay tila wala na sa ulira. Ilang oras matapos ang pangyayaring iyon, iniere ng reporter ang kanyang ulat sa lokal na estasyon ng radyo, matapos lamang ang balitang 10:00 ng gabi. At sa gabing iyon, maraming Pilipino ang hindi nakatulog. Marami ang unang beses na nakarinig ng pangalang Clarita Villanueva. At maraming kaluluwa ang nagsimulang magtanong. Ano nga ba ang tunay na pumasok sa katawan ng batang ito? At paano kung hindi lang siya ang pinili? Hindi nagtagal, naamoy ng media ang kakaibang kwento na unti-unting lumalaganap sa Maynila at agad silang kumilos. Mas marami pang mamamahayag ang ipinadala sa bilibid upang siya sa atin ang hindi maipaliwanag na karanasan ni Clarita Villanueva. Pumutok ang balita. Ang mga dyaryo, istasyon ng radyo, at mga magasin ay agad na sinunggaban ang kwento. Isang batang babae na kinakagat ng mga nilalang na hindi nakikita, araw-araw, habang ang kanyang katawan ay unti-unting bumibigay sa sakit. Para sa kanila, ito ang uri ng kwentong hindi maaaring palampasin. Maging ang mga kartonista ay nakisali na rin, gumuhit sila ng mga imahe batay sa mga paglalarawan ni Clarita. Isang dambuhalang aninong may matutulis na pangil, at isang mas maliit na nilalang na tila laging nakadikit sa mas malaki. Parehong gumagalaw sa dilim, parehong walang mukha, ngunit puno ng puot. Habang ang mga sugat ay patuloy na bumabaon sa kanyang balat, ang kanyang kwento ay lalong bumabaon sa kamalayan ng publiko. Hanggang sa hindi na lamang ito kwentong panglokal. Ang United Press International, FI, at iba pang pandaigdigang ahensya ng balita, ay nagsimulang mag-ulat tungkol sa Clarita Possession, isang kwento mula sa isang lumang bilangguan sa Pilipinas, kung saan isang dalagang nahulog sa mga kuko ng mga nilalang na hindi kabilang sa mundong ito. Mula sa mga kalsada ng Maynila, umabot ang kwento sa mga tainga ng mundo. At sa bawat ulat, sa bawat guhit, sa bawat bulong-bulungan sa gabi, isang tanong ang unti-unting bumabalot sa hangin. Kung totoo ang sinasabi ni Clarita, sino ang susunod? Umuugong ang pangalan ni Clarita Villanueva sa buong mundo. Umabot na sa mga unang pahina ng mga pahayagan sa Switzerland, France, Germany, England, Canada, at maging sa Estados Unidos ang kanyang nakagigimbal na kwento. Isang dalagang Pilipina na ginagapos ng mga kalmot at kagat ng mga nilalang na hindi nakikita, at ngayon isinasabing may kakayahang magpatao ng kamatayan sa salita lamang. Isang doktor ang naglakas loob na akusahan si Clarita ng panlilinlang. Anya, isa lamang itong palabas para sumikat. Ngunit si Clarita, walang takot, ay tumingin sa doktor ng malamig at sa isang tinig na tila hindi kanya, ay nagsabing, "Mamamatay ka." Walang kakaibang naramdaman ang doktor sa oras na iyon. Ngunit pagsapit ng sumunod na araw, siya ay namatay, biglaan, walang sakit, walang babala. Basta na lamang bumagsak ang kanyang katawan, para bang may humila sa kanyang kaluluwa mula sa kanyang dibdib. Kumalat ang balita. Nayanig ang lungsod. Ang mga tao ay nagsimulang magbulong-bulungan, hindi lang siya isang haliparot, isa siyang mangkukulam. May sumpang pumapatay. Hindi pa doon nagtapos. Ang chief jailer, ang punong tanod ng bilangguan, ay nakaharap din kay Clarita. Sa galit, sinipa niya ang dalaga dahil sa diumano ipaglabag sa alituntunin.
Ngunit muli, tiningnan siya ni Clarita ng malamig, mga matang wala ng damdamin, tila pag-aari ng isa pang nilalang, at sinambit. Mamamatay ka. At sa loob ng 4 na araw, natupad ang kanyang salita. Ang lalaking iyon ay namatay at agad na inilibing. Isang bangkay na walang paliwanag. Isa na namang biktima ng kanyang tinig. Sa mga sandaling ito, pati si Mariano Lara at ang kanyang mga kasamang doktor ay hindi na mapalagay. Hindi na ito basta kaso medikal. Hindi baliw si Clarita. Hindi siya nagsisinungaling. Nakikita nila sa kanilang harapan ang mga kagat na bigla na lamang sumusulpot, mga marka ng pangil, malalalim at pabilog, hindi hugis ng normal na kagat ng tao, kundi tila gawa ng molars, mga ngipin sa loob ng bibig, ginagamit panggiling. Hindi pambira. Hindi ito tao, sabi ni Lara. Inilarawan ni Clarita ang mga nilalang. Ang mas malaking nilalang ay kasing laki ng halimaw. Maitim, mabalahibo, may matutulis na pangil sa gilid ng bibig, at mga ngipin na paikot sa bunganga, mga ngipin na walang espasyo, parang inunguya ka ng buo. Ang mas maliit naman ay parang duwende, maliit ngunit mabilis, umaakyat sa kanyang katawan upang makakagat sa kanyang dibdib at leg. Ang mga ito ay may paboritong kagatin, likod ng kanyang hita, batok at braso, mga parte ng katawan na makakapal ang laman at doon nila isinusubsob ang kanilang galit. Tinawag ni Lara ang lahat ng maaaring makatulong, mga doktor, siruhano, psychiatrist, at mga propesor mula sa Far East University at University of Santo Tomas. Lahat ay nais makita ang milagrong ito o kababalaghan, depende sa pananaw. At sa kanilang paningin, nakita nilang bigla na lamang lumilitaw ang mga kagat sa katawan ni Clarita. Walang gumalaw. Walang humawak. Ngunit may kagat. Walang sinuman ang makapagsabi kung ano ang ginagawa ng mga nilalang na ito o kung anong klaseng puwersa ang nagtatago sa likod ng katawan ng isang dalagang tila kinakaladkad ng impyerno. Wala rin ni isa mang may alam kung paano ito titigil. At habang si Clarita ay patuloy na binubulabog ng mga espiritu sa dilim. Lahat ng saksi ay may iisang tanong sa isipan. Sino ang susunod na babagsak sa sumpa? At hanggang kailan mananatiling nakakulong ang kasamaan sa katawan ng isang bata? Nagpadala ng panawagan si Lara at ang kanyang mga kasama sa buong mundo. Tulungan niyo kami. Kailangan namin ng tulong. At sa harap ng kawalang pag-asa, nang wala ng gamot, wala ng paliwanag, at wala ng ligtas na lugar, isang desisyong matagal nang iniiwasan ang kanilang pinili, ang magpatupad ng isang eksorsismo. Dumating ang tugon mula sa malayo. Isang banyagang pastor ang sumagot sa panawagan. Reverend Lester Sumro. Anya, dahil isa akong dayuhan sa Pilipinas, agad akong nagtungo sa tanggapan ng alkalde upang humingi ng pahintulot na makaharap si Clarita. Ipinagkaloob ng alkalde ang kanyang pahintulot, ngunit may babala. Maraming nasaktan sa batang yan. 2 na ang namatay dahil sa kanyang sumpa. Tinanggap ni Reverend Sumrol ang mga kondisyon na hindi siya magrereklamo, hindi magsasampa ng kaso, at handa siyang tanggapin ang anumang mangyari sa kanya. Sa kanyang pagdating sa bilangguan, sinalubong siya ng pagdududa ni Lara at ng kanyang 6 na kasamang doktor. Ngunit sa kabila ng agam-agam, pinayagan din siyang makita ang dalaga. Isang espesyal na silid ang inihanda. Naghihintay doon si Reverend Sumrol, kasama ang isang malaking grupo ng mga mamamahayag, banyagang press, mga propesor mula sa universidad, at mga doktor. Lahat ay imbitado ni Lara upang masaksihan ang huling pagsubok. Pagpasok ni Clarita, walang lumabas na salita sa kanyang bibig. Tahimik ang paligid, tila ang hangin ay huminto. Ngunit nang tumapat ang kanyang mga mata kay Reverend Sumro, bigla siyang napasigaw. Kinasusuklaman kita. Doon nagsimula ang sagupaan. Isang matinding banggaan ng liwanag at kadiliman. Nagpupuyo sa galit si Clarita, sinisigawan ang Diyos Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Ang kanyang mga mata, tila baga na umaalab, puno ng galit at puot. Ngunit nanindigan si Reverend Sumro. Tumayo siya sa gitna ng silid at sa matatag na tinig ay isinugo ang kanyang utos. Sa ngalan ni Hesukristo, palayain mo siya. 3 araw silang nagharap, ang pastor at ang espiritong nasa katawan ng dalaga. 3 araw ng pagsusumigaw, pagpupumiglas, panlalait at pagsubok ng pananampalataya. Hanggang sa wakas, isang milagro ang bumaba.
Tumahimik si Clarita. Bumagsak ang kanyang katawan sa upuan. Huminga siya ng malalim, umiti, isang ngiting tila ngayon lamang nakita sa kanya. At sa mahinang tinig, sinabi niya, "Umalis na siya." Sabay turo sa bintana. Doon daw lumabas ang nilalang. At sa paglabas nito, tila gumuho rin ang kadiliman na sumakal sa kanyang pagkatao. At sa silid na iyon, kung saan nakapagsaksi ang agham, ang media, at ang lipunan, isang hindi maipaliwanag na katotohanan ang nanatili. Ang demonyo ay totoo, ngunit mas totoo ang kaligtasan. Ang eksorsismo ni Clarita Villanueva ay nanatiling isa sa pinakamisteryosong espiritual na laban sa kasaysayan ng Pilipinas. Isang kwento na bumagtas sa hangganan ng relihiyon, agham, at pamahiin. Isang paalala. May mga bagay sa mundong ito na hindi kayang ipaliwanag ng mata o utak. Ngunit maaaring matalo sa panalangin.